Dalawang buhay ho ang nawala. Very promising careers ang nawala sa puntong ito ng kanilang pag-asanay. Nandyan sa Aurora, si RH25 Grace Ansano. Miss Grace, kumusta dyan? Kisses at Enyel, isang parallel investigation nga ang isasagawa ng lokal na pamahalaan. Sa katunayan, ngayong umaga, magtutungo para sa site inspection or ocular inspection ang mga tauhan ng lokal na pamahalaang bayan ng Dipakulaw sa pangunguna ng kanilang MDRMO, Municipal Tourism Officer, gayon din ang Philippine Coast Guard, Philippine National Police Lokal, at ang nag-i-issue na mga permittees sa bawat mga resort and hotels owner dito. Maging yung mga transient houses ngayon ay tututukan din dahil nga lumalabas base dun sa initial na investigation at kapanayam ko nga kay Mayor Danny Tolentino kahapon, walang coordination ang may-ari ng resort na pinagdausan ng team building o ito ay tinatawag nga nila na bahagi ng kanilang patakaran na kinakailangan ang lahat ng mga hotels and resort owners kung may mga panauhin at may mga water activities na gagawin, kinakailangan coordinated sa kanila upang sa ganon agad ding magdi-deploy ng mga tauhan ng MDRMO, ayun din ang local police para nga bantayan at ginagawa na mga team building activities. Lumalabas kasi na nagtungo ang grupo nitong dalawang varsitarian na mga atletang ito ng Universidad ng Ateneo na isinagawa nila yung kanilang bahagi ng team building. Bagay na inalmahan nga sa sama ng loob ng ina ni Rene. Ito ay isa ngayon na tinututukan ng lokal na pamahalaan. Mahalaga raw, ayon kay Mayor Danilo Tolentino, na makita kung saan nagkulang upang sa ganon ma-review muli yung kanilang umiiral na municipal ordinance. Maging ang sangkuyang panglalawigan kahapon sa privilege speech ni Board Member Mariano Tangson at ni Board Member Aranya, kanilang ipinahayag na kinakailangang ipatawag din nila ang mga tauhang nabanggit na mahalaga ang papel upang makita saang bahagi mayroong pagkukulang. Matatandaan sa mga nakalipas na buwan at tuwing summer vacation, nagkakaroon ng mga naiitala na mga droning incidents sa mga baybaying dagat na sakop dito nga sa lalawigan ng Aurora. Pinakamarami na naiitala na mga pagkalunod ay ang bahagi ng Dipakulaw sa may Lobot, Barangay Lobot, Barangay Lipit at magayon sa Barangay Mijares. Ito kasi ang may malalakas na current at kanilang inilalagay ang mga signages para paalala sa mga nagtutungo rito, lalo na ang mga bakasyonista. Hindi maiwasan na magkaroon ng reaksyon ang iba't ibang sektor dito sa Aurora. Una nang nagpahayag si Aurora Governor Isidro Galban ng pagkalungkot at pakikiramay sa pamilya ng biktima. Nanawagan din siya na ipagdasal hindi lamang ang dalawang pumanaw, maging ang mga pamilya nito. So sa ngayong umaga, inaasahang magkakaroon ng resulta para i-report din ito at magkaroon sila ng buo, consolidated na report yung mga opisina na aking nagabanggit para nang sa ganon ay malaman kung sino ang may kapabayaan. Yan ang ating Miss Grace. Yes, Isang tanong lang, kumusta ba ang panahon na diyan? Alam nating malakas ang alon lagi diyan sa may bahagi ng Aurora, pero kumusta ba ang panahon nitong mga nakalipas na araw kung nakikita mo at napapansin mo at nung araw na nangyari yung trahedya? Okay. Dito sa Aurora ay medyo mayroong paminsan-minsang malalaking alon, pero nung mangyari yun batay sa aking pakikipanayam sa lokal na pamahalaan ng Dipakulaw, hindi gaanong may kalakihan ang mga alon. Kaya nga yung part ng activity na iyon na sinasabing team building, pero
sa nakita rin ng lokal na pamahalaan ay may parte na parang something, a training, part ng kanilang team building. At ayon nga dun sa sinabi ng Mayor Danny Tolentino, naglalakad sila doon sa may hanggang Bewang. Batay na rin dun sa report ng PNP sa initial na kanilang pinahayag sa press conference kahapon. Hanggang Bewang yung tubig na nilakaran nitong nagtitim building na ito. At hindi naman daw ganun kalakas yung current, pero biglang nawala nga at lumubog ang dalawang ito at yun nga, posibleng kinain ng current pa ilalim at almost 30 minutes unang nakita nga itong si Rene at sumunod after 1 hour ay ito na ngang Nigerian national na si Divine. So, Alright. ganon yung mga pangyayari. Babalikan ka namin, Miss Grace, from time to time para sa tinutukang issue na yan ating mga kabayan. Thank you. Okay, Edniel at Kisses, yan ang ating follow-up report. Ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa lalawigan ng Aurora.